Hoy, MJ, 1 year na sinabi ni Tech Jun yun. Bakit ngayon mo lang binibigyan ng reaksyon? Ibig sabihin, nagtanim sa puso mo ang galit. Ikaw ang may galit. Ikaw ang masama ang loob na palagi mong daladala kaya hindi ka nakakatulog dahil sa sinabi ni Tech Jun. So ano ang pakialam mo? At ako, nagpapasalamat ako na sinabi ni Tech Jun yun. Na labas sila sa kung ano man ang meron ng mga vlogger. Yes, kasi totoo naman. Bakit pa tayo nagbigay ng reaction? Bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo pumunta? Yes, as a vlogger, may YouTube channel ka, monetized channel yan, gusto mong kumita. Gusto nating kumita. At siyempre, magpapasalamat tayo sa mga nanonood sa atin kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo nagsasalita rito. Kung hindi dahil sa mga suporta ng mga viewers natin, hindi tayo magkakaroon ng income. At paano natin maibabalik yung binibigay nilang suporta sa atin? Pasasayahin natin sila sa mga content natin. Bibigyan natin sila ng kasiyahan kahit man lang mga ilang minuto. Makalimutan nila ang kanilang problema sa bahay. Makalimutan nila ang problema nila sa pamilya nila. Kahit man lang saglit. Yon ang purpose natin. Tuloy natin mga ka-59 ha? Hindi po namin talaga kilala yung mga defender. Sa part na yun, hindi ko sila masisisi. Hindi po namin kilala mga defender. Totoo naman, isinerge nyo yung mga Facebook namin at gumawa kayo ng GC na nagsasabing Techram Defenders. Unang-una, kami ay hindi defenders. Tama naman si Tech Jun. Kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila. Nandito kami, nagre-react. Reactor. Nagre-react kami kung ano yung nakikita namin. At kung defender ang tingin nila sa pagtatanggol o sa pagbablog namin sa kanila, thank you so much po. Kung ganun po ang tingin niyo sa amin, thank you so much po. Kaya lang, syempre po, hindi kami papayag, okay? Hindi kami papayag, lalo na to si Noy PS, nag-i-start ng maging mangbash. Hindi naman ako papayag na ganun-ganun lang na ibabash ka, Tech Jun. Never. Na ibabash si Techram ng isang Noy PS. Who you? Who you? Ha? Bago ka lang pumasok at nakisawsaw ka lang sa Techram community. Again, disclaimer, wala akong pakialam kay bago o luma ka sa Techram community. Pero hindi ko gusto yung tabas ng dila mo sa mga sinasabi mo kay Tech Jun. Diyan magkakaroon ako ng mga reaction na kung sa tingin ninyo ay pagtatanggol, thank you so much po. Pero hindi po papayag na ganunin niyo si Tech Jun at ganunin niyo si Techram. Never po. Okay? To be honest, ako bilang isang tao, Aha. nasaktan din ako doon. Bigla ako. To be honest, bilang isang tao, nasaktan din ako doon. 1 year ago hanggang ngayon, nasasaktan pa rin siya. Michelle Japina, 1 taon na mahigit nakalipas ang sinabi ni Tech Jun, hanggang ngayon, nararamdaman mo pa rin ang sakit sa puso mo. Ibig lamang sabihin noon, malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw ang nagtatanim ng sama ng loob na hindi mo kayang sabihin ngayon lang. Ngayon mo lang nasabi. Ngayon mo lang nagkaroon ng lakas ng loob. Pasensya na kayo, malikot yung lamesa ko dahil yung pusa ko talon ng talon sa lamesa ko. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin mo yan. At wag mong ipapasa sa amin na ginagawa mo kaming sangkalan dahil ikaw ang nagsasalita dyan. Ikaw sa bibig mo mismo nang galing na, to be honest, as a person, nasaktan ako. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo kung nasaktan ka. Kasi mangga gamit
ka lang. Ginamit mo lang ang Tekram community para gawin mong escape route sa iyong laban sa Kalingap. Dahil uminom ka na ng gamot, anti-depression, sorry to say, bakit ko alam? Hindi ko rin alam bakit ko nalalaman to. Nagkalagas-lagas na yung buhok mo at uminom ka ng gamot para sa depresyon mo kasi hindi ka na nakakatulog ng ilang araw. Bakit ko alam? Ang tanong, totoo ba yun, Michelle? At nung nagkaroon ng issue, real talk lang ha, nung nagkaroon ng issue kay Dave, heto kayo ngayon. Chung! 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 Sabay. Kailangan. Sabi nung advisor, kausapin mo si Mamshi. Dikitan mo si Mamshi. Kasi matagal na sa Tekram yan. At nung sinisearch ko yung mga video ni Mamshi, ay puro Dave. Dikitan mo si Mamshi. Ay ang problema, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Gawa na rin ng mga kasabay ni Michelle na pagpasok. Nagkaroon ng mga GC, nagkaroon ng mga pag-uusap. Ha? Gustong makipag-close communicate ni Michelle sa mga manalastas. Kaya lang nabigo siya. Nung nabigo siya, sumama ang loob niya. Nung sumama ang loob niya, bumuo siya ng grupo against Mamshi. Correct me if I'm wrong, ha? Correct me if I'm wrong. Malinaw po yan, ha? Kung mali ako, sorry. Kung mali ako, paki-correct ako. At pinursige ng advisor ni Michelle na umuwi ng Pilipinas para magkaroon o makadaupang palad ang mga manalastas. Diba? Diba, Michelle? Diba, Mr. Advisors? Yon ang inyong plano. Si Askal talagang madaldal. Paano kaya nalalaman ni Askal to? Saan magaling yung mga informasyon mo, Askal? Correct me if I'm wrong. Sabi ko nga sa inyo eh. Wala akong alam, di ba? Kaya correct me if I'm wrong. At unang plano pagdating ni Michelle ay pupunta sa bahay ni Tekram. Pangalawang plano, si advisor nagbigay ng budget kay erase. Pew, pew, shoo, 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 shoo. Sorry, ang dal-dal ko talaga. Erase. Okay. Sabi daw, si Michelle daw ay binigyan daw ng pondo ni advisor daw, ha. Sabi daw, ha, di ko alam kung totoo ito o hindi, ha. Sabi lang naman ito, no? Sabi lang naman. Okay? Ito ay makukonsider natin na hearsay o chismis. Kasi sabi, wala akong proof eh. Wala akong proof. Sabi lang. Okay? Sabi. So, ayun. Sunod na plano, after, kailangan makuha mo ang loob ng mga manalastas. Yun. Yun ang main plan doon. Kailangan, bunso, makuha mo ang loob ng mga manalastas. Isa man sa kanila, kailangan madikitan mo. Isa man sa kanila, kailangan makuha mo at maipakita mo na ikaw ang mabait na bunso. Nagtagumpay sila. Sunod na plano.
Eto ngayon ang pangalawang atake, pangatlong atake. Sumama ka sa mga vlog ni Ramil. Correct me if I'm wrong, ha? Correct me if I'm wrong kung mali ang mga sinasabi ko in sequence. Sumama ka sa mga vlog ni Ramil. Magpresenta ka na gusto mong tumulong. Ipakita mo na ikaw ay willing mag-charity. Huwag kang mag-alala kung wala kang budget. Ha! Correct me if I'm wrong, ha? O, consider this as a hearsay. Consider this as a chismis. Yan ay sabi-sabi lang. Uulitin ko, ha? Sabi-sabi lang. Ngayon, kung masasaktan kayo, ay di totoo. Ngayon, ang sinasabi ko naman ay sabi-sabi lang. Pero tingnan nyo ang sitwasyon. Tingnan ninyo ang pagkakasunod kung mali yung sinasabi ko. Okay? Tingnan nyo yung step by step, sequence to sequence. Magkakasunod yung mga pangyayari na yan. Di po ba? Mali po ba ako o tama po ako? So ito na nga, nakuha ang loob. Bumalik, nag-live. Pinagsasabihan siya kasi may nag-umpisa na naman siyang magwalang hiya sa live niya eh. Pinagsasabihan siya ni Tekram, minumute niya. Sabay smile siya para kunwari hindi halata na pinagsasabihan siya ni Ramil. Correct me if I'm wrong. At sinasabon siya ni Ramil sa live niya mismo. Ay, sorry ha. Bakit? Kulit mo talaga. Kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Ano lumalabas sa bibig ko? Ha? Di ba? Minumute mo ngayon. Minumute mo kasi ayaw mong marinig na sinisermonan ka. Minumute mo. Ano sabi sa'yo ni Tek Poren? Ay, tawa ka ng tawa. Paano sila maniniwala na sinasabi mo ay tama? Pero ganun pa man, nakuha mo ang loob ni Tek Poren. Walang problema yon. Napili ka ni Tek Poren, okay lang. Dahil, in the soonest, ito na, lumabas na ang inyong mga sama ng loob kay Tek Jun. Lumabas na, una pinalabas mo kay Noy PS na masama ang loob kay Tek Jun, sinundan mo ngayon. Di ba plano nyo yan? Para hindi masira sa mga sponsor si Michelle, hindi halata na mauuna si Noy PS na atake, sabi ng advisor, para hindi halata. At kung sakaling magkagit-gitan, ay sasabihin, hindi na kami magkasama. Sasabihin, hindi na kami magka-GC. Ay paano yan? Nag-live pa together si Rolly at si JC. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Total, lumabas na yung tunay na kulay nyo, maglalabas na rin ako ng service amos ko. Ano sinasabi ko sa inyo? Masyado kasi kayong feeling. Okay? Akala nyo, wala akong alam. Ay, wala naman talaga akong alam. Wala akong alam, di ba? Napatigil nung live ko na yon, napawat. Napawat daw siya. Sa sama ng loob niya, napawat. After 1 year, more than 1 year, ngayon lang siya nagsalita. Mahigit 1 taon kinimkim ni Michelle Japina ang sama ng loob niya kay Tek Jun. Tek Poren, alam mo ba ito? Sorry Tek Poren ha, I drag your name here kasi suportado mo siya eh. Alam mo ba ang masama ang loob ni Michelle sa kapatid mong bunso? Kung ako kuya,
Tapos malalaman ko masama ang loob mo sa bunso ko, magkakalintikan tayo. To be honest, mga ka-59, kung ako kuya, ma-segue ko ng konti. Yung kapatid ko, binuli nung nag-aaral kami. Hindi ko pinatawad yung nag-bully. Ang problema lang, nasuspindi ako. Kasi kinulata ko yun ng bully. Kaya ngayon, may sama ng loob si Michelle sa kapatid ni Tek Poren na bunso. Alangan naman na okay lang sa'yo. Ako, pag may sama ng loob sa akin yung kapatid, merong may sama ng loob sa kapatid ko, ako ang unang rumeresponde. Hindi ko pinapaporma. Kaya laman ako ng guidance counselor. Laman ako ng guidance. Harold, ano na naman ang ginawa mo? Yari na naman si Harold. Pagpasok ko sa guidance room, ikaw na naman, Harold. Ma'am, kasi binubuli yung kapatid ko eh. May reason ako kung bakit ako palagi sa guidance counselor. Pero mas tingnan ko at pinanatili ko yung sino ba si Kuya Jun na nakilala ko? Sabihin na natin hindi siya perfect. Look. Kung mapanood nyo yung video, mga ka-59, tingnan nyo yung body language niya. Tingnan mo yung galaw ng mata niya. Tingin doon, tingin dito, tingin doon. Ibig sabihin, against sa will niya, yung lumalabas sa bibig niya. Yung mga nag-aral ng psychologist po, mga ka-59, paki-correct ako kung tama ako o mali. Ito ay simpleng experience ko lamang, base na rin sa trabaho ko, na mag-analyze ng mga body movement ng mga tao. Mamaya magbabakit ako, kaya lang baka natambakan na lang. Sandali nga po, magbabasa muna ako ng comment. Wala naman palang comment, puro tawa. Parang noon hindi siya pinagtanggol ni BSM, nasaktan din siya. So, nasaktan din siya kay Tek. Yes! Tapos naging yes! Kaya agbingo yases, tinten. Wow, nagbingo nun. 2 numbers na lang sis, bingo na. Dami mo alas kuya Ascalupet, umayos ka. Sorry naman. Kaya nga sabi ko, correct na ipan mo. Okay? Ako sasabihin ko naman, wala akong ebidensya kahit meron. Okay? Kasi mahirap yung, basta consider this as hearsay. Consider this as hearsay. Ibubulong ko lang sa inyo baka marinig nila. Kaya may inabot pala. Kaya si Tek Poren nahulog sa bitag. Tek Poren gising po. Ay, sabi ni Langga. Diyan na po, Tek Poren. Pero may alam akong pagsama niya, Kuya Ascalupet. Sis Langga Yen Vlog. Ayun. Ano title nitong kwento ni Saraska? Sis Tinten. Yes, sir, Maribel. Sis Maribel. Ano ba yun? Teka lang, bakit? Nagpapawis. Ano na gamot pang gising? Sis Langga Yen. Umayos ka, kunak. Umayos po. Mamaya naglalaban na siya. May sabon pa. Ganyan talaga yung style niyan kasi nasubaybayan ko ang umpisa niyan sa Kalingap. There you go. Salamat, Swiss siya. There you go.
Wala nang gamit sis Maribel kasi ano yun? Inutil until na nasisira ang mga supporters. Unti-unti nang nasisira ang mga supporters ni Tatay Ram. Oh no. 43 views. Thumbs up naman kayo dyan, mga bashers. Kaya mo sila mga Marites, 16 thumbs up. Thank you so much. And 31 bashers. Kalahati bashers. 33 and 16 thumbs up, kalahati bashers. Thank you so much po. And it's time for you to heard what is the reality. Kung ano ang totoong plano ni Michelle Japina. Sorry. Bakit kasi screenshot ka ng screenshot tapos ipapasa nyo sa... Ay. Sorry. Channel Tatay Ram, ayan. Palitan ni ading ko Ilona Ariami. Labubo si Tintin. Maribel, haha, ayan. Manang best friend, ayan, Tintin, baka ihanda mo pag uwi mo. Ading ko, Maribel, mama ko na. Mapitom ko nakmet, Kuya nga siya ni Pure Heart. Kuya, kamusta da? Kuya, gising ho, tek po rin. Maribel. Tapos inagaw pa ang posisyon ni Tek Jun. Sabi ni kapatid na Miss. Kakanta na tayo ng aray-aray. Sislanggayin. Hindi perpekto si Tek Jun. Siya perpekto dahil babaeng Kristo siya kaya pinalitan niya si Tek Jun. Mamaya pagpatuloy natin yan. Magbabasa mo tayong comment. Masama sa loob niya sinasabi pero kailangan niyang panindigan na hindi siya galit. Eh di plastic. Plastic tawag doon. Masama na ang loob mo pero pinipilit mo pa rin maging normal ay plastic ka. Plastic na tao. Diba? Ganun ang plastic. Kahit masama na ang loob, ayaw ipakitang masama ang loob, plastic. Kasi masisira siya sa mga sponsors. Masisira siya sa mga nagmamahal daw sa kanya. Sana napapanood niyo po ang live ko na ito para naalalaman po ninyo at i-analyze niyo po. Ako po ay hindi maghihikayat na mag-unsub. Hindi po ako ganon. Hindi po kami ganon. Okay? Sabi ko nga sa inyo, mag-rebat kayo. Okay? Kung hahanapan ninyo ko ng ebidensya sa mga sinasabi ko, hindi ko ibibigay. Ano kayo? Bale? Siniswerte kayo? Hay! Hindi! Sayang yung tiwalang ibinigay sa akin. Pagka inilabas ko. Wag! Sis Maribel, aray, nako. Basta ako di titigil sa call out kay Tek po rin kasi napaprioritize siya ni Japina. Okay. Tuloy tayo. Tingnan ko yung may tatapal ko sa naging butas niya. Ha? Pero itong May tatapal sa naging butas. Teka lang. Ano ba ang butas ni Tek Jun? Ibig sabihin dito, may mali si Tek Jun na nagawa at nagpipiling magaling si Michelle dito. Okay? nagtanim ng galit kay Kuya Jun. Si nagtanim ng galit kay Kuya Jun. Si Askal, si Ecclesiastico, si MM, at yung iba pa hindi ko nababanggitin. At ang iba pa na hindi ko nababanggitin, kundi si Rolly, si Noy PH, nagtanim ng sama ng loob kay Tek Jun, kasama na siya na inamin niya, and yet ipapasa niya kay Askal Pogi, kay Mamshi, kay Essie,
Bakit, Michelle? Hindi mo ba kayang ipagtanggol o i-justify kung ano yung mali na nakita mo kay Tech Jun? Patunayan mo yung mali ni Tech Jun. Baka naman nagsalita ako ng salita, wala na pala kayo dyan, ha? Okay, may point naman po talaga na kahit ako man, hindi ko itatanggi na ako ay nagulat sa sinabi ni Kuya Jun na yon na Hindi ka nagulat nga nagalit ka, sumaloob mo, di ba? syempre in-announce nila kami as defender, as reactor. Hoy, sino ba nag-announce sa inyo atin na defender? May nag-announce ba? Sino ba nag-announce na, yung mga defender? Teka lang ha, may nagsabi ba na gano'n na, yan si Ascal Lupit, isa sa mga defender, yan si Michelle Japina, isa sa mga defender, yan si Mamsi sa mga defender, yan si AC, isa sa mga defender. Meron bang gano'n? Meron bang nagsabi na gano'n? Ang alam ko, ang nabanggit na reaction, reactor. Correct me if I'm wrong mga ka-5 na hindi ko ma-recall Hindi ko ma-recall kung meron ba talagang nag-announce na sinasabi ni Michelle Japina dito na may nag-announce daw ng mga defender. Okay? Kasi mahirap yung ginagawan mo ng title yung sarili mo na defender ka para masabi lang na defender ka. Para ma-credit ka o ma-acknowledge ka ng may-ari ng channel. Yan, mga defender ng Tekram, ang saya-saya na. Oy, mag-thumbs up naman kayo dyan. Kalahati ang bashers ko. Thank you so much sa kalahating bashers. Natin, tapos biglang lagapak na parang hindi na kami kailangan o walang naging defender, kami lang ilumapit. Masakit naman po talaga. Hoy! Michelle! Totoo naman nabanggit ko na nga kanina, di ba? Plano nyong dumikit talaga sa mga manalastas. Kasi yan ang inyong game plan ng advisor mo. Kaya ka nasaktan sa sinabi ni Tech Jun. Eto mga ka-5-9, take note ha, kayong mga nanonood dyan. Pakishare itong sasabihin ko ngayon. Malinaw lamang mga ka-5-9 na nag-uumpisa na silang maging basher. At uumpisahan nila kay Tech Jun. Doon kayo nagkamali. Nandito pa si Ascal. Nandito pa si Easy. Nandito si Mamsi. Okay lang. Kaya, hinay-hinay. Hindi na ba ubra ang inyong bait-baitan? Ay, ang ingay ko. Tulog na yung kapitbahay. Hindi na ba uobra ang inyong bait-baitan? Bait now, galit later. Sasabihin, tama na, stop na. Pero ito naman, bukas natin topic yan mga kapay. Hahabaan natin yung live natin bukas. Babanatan natin yung, bibigyan natin ng reaction yung si Jessie at yung sinabi doon sa live ni Mamsi. Dan share si Rascal. Thank you so much po. Aray mo. Totoo naman. Tayo lumapit di naman tayo pinakiusap. Totoo! Correct. Totoo naman talaga na tayo ang lumapit. Hindi naman sila nagsabi, oy, kailangan namin ng defender. Oy, kailangan namin ng reactor. Wala namang ganon. Kaya ka nasasaktan. Di sana hindi ka na lang nakisaw-saw. Hindi ka na lang nakialam. Nung makita mo maraming mga magagaling na sponsor, anong sabi ng advisor? Kunin mo ang FB niyan. At, di ba nga, yung FB ni Madam Sheryl,
Isinyer mo pa sa GC? O eto yung FB account ni Madam Sheryl. Isinyer mo sa GC para makita ng lahat at ma-add friend si Madam Sheryl. Ipinakita mo yung picture profile. Di ba, Michelle? Para saan yun? Alam ba ni Madam Sheryl na isinyer mo yung profile niya sa GC? Para saan ang purpose nun? Kasi yun ang advice ng advisor mo para hindi halata na ikaw lang ang makikipag-communicate kay Ma'am Sheryl. Para marami ang makakaalam ng Facebook, maraming mag-a-add friend, maraming makikipag-communicate, pero ikaw ang aatake doon sa ilalim at aahon ka. Nahuli ko ba? Natumbok ko ba? Alam ko ang galawan nyo. Alam ko ang plano nyo. Step by step. Kasi napag-aralan namin yan. Napag-aralan ng advisor mo kung paano lumapit sa subject. Kung ano yung napag-aralan ng advisor mo, same lang din ng tinuro sa amin yan. Kaya ko alam ang step by step kung paano. Para hindi halata, mandadamay kayo ng iba, pero kayo ang main. Kumbaga yung iba, decoy lang. Huli, no? O huling-huli. Dublikara nga ni si Rascal, totoo. Kunyango talaga, totoo. Totoo naman talaga lumapit. Nabuking na siya. Tumbok na siya. Kaya ngayon, galit-galitan na naman. Ang problema lang, ang nire-repata niya, lumang mga video. Ang style nila, atikihin ka nila, papapangitin ka nila, atakihin ka ng personal, geto, ganyan, ganyan. Asa ng ribat? I-ribat ninyo kami. Bigyan nyo ng reaksyon yung mga sinasabi namin. I-correct nyo. Sabihin nyo na mali yung mga sinasabi ko. Pero hindi mga, sabi mo nga, hindi mga bobo. Hindi mga tanga ang mga pure heart. Hindi mga tanga ang mga nanonood sa iyo dyan. Ikaw nagsabi niyan. So, kung mapapanood nyo po ang video ko, maiintindihan nyo po ang sequence kung paanong nagsimula si Michelle, kung paano dumikit si Michelle, at kung paano lahat ng mga plano niya nagkasunod-sunod kung talagang nakapokus kayo at nagmo-monitor kayo kung paano ang mga pangyari. And then sabihin nyo po, mali ako. Sabihin nyo na mali yung mga sinasabi ko sa ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi ata nasungkit ng advisors ni Japina si Ascal. Hindi nahulog sa bitag si Ascal, kaya galit sila kay Ascal. Aray mo! Kailangan ko ba sabihin? Sa amin ni Peter, si Japina lang ang ina-advise niya. Galing na kay Peter yan. Sabi ni kapatid na Mispa. Sabi ni Peter, si Japina lang ang ina-advise niya. Diba? Tinawagan niyo. Ay. Usap tayo, tagal-tagal eh. Panay paninira kay Ma'am Shi. Akala siguro, sasabihin ko, ay oo nga, ganun yung ginagawa ni Ma'am Shi. Hindi niya.
Hindi niya nabasa na parehas kami ng utak. Kung ano tinuro sa'yo, yun din tinuro sa amin. Paano ba yan? Umpisa pa lang ng, bungad pa lang ng salita, alam ko, "Ay, may plano 'to." Kaya lang may sarili po akong desisyon. Hindi po ako yung, mahihilot sa mga gano'n-gano'n. Isa lang ang paraan para mahilot niyo ako, bilhan niyo ako ng Maserati. Bigyan niyo akong Maserati, yung latest ha, kahit yung 2005 model okey na sa akin 'yan, basta Maserati. Leather dashboard, leather seats. Oh, okey. Sponsor ni Papa Bear yun noon, inahas niya. Mhm. Sabi sabi nga ng kwento, sponsor daw ni Papa Bear. Napanood, tayo mamaya sa live ni Ma'am Essie. Yes, magla-live ba si Ma'am Essie? Hala, magla-live ka kapatid, magre-reply na lang ako. Ano 'to, wala ng tulugan? Go. Gayon. Pero ang inalala ko na lang that time, nakilala ko naman sila, nakasama ko naman sila personal. Hindi naman lahat, yun yung pinasok sa puso't isipan ko, kaya hindi ako umalis sa Tekram. Hindi natin piniiwan ng Tekram. Pero itong mga ito, nagtanim ng galit. Kung bakit, ha? Kung bakit, kumampi kay Ma'am Shimari. Ngayon, Nagtanim ng galit, bakit ako papalayin? Sino nga ba siya? nagtanim ng galit. Eto ba ang mga reaksyon namin nagtanim ng galit? Kung may tanim kami na galit, dapat nag-react na kami. Dapat may narinig ka na sa boses namin. Huwag mo masyadong i-manipulate o bida itaas mo ang sarili mo diyan sa mga viewers mo kasi kapag lumagapak ka, una ang ulo mo, wasak. Wasak te, basag ang bungo. Huwag masyadong mataas ang lipad. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Yan lang ba ang kaya ninyong gawin sa amin? Nabibitin naman ako. Yan na ba ang ribat-ribat ninyo? Akala ko pa naman 5 years ka sa social media. Sanay ka na sa mga ribat-ribat. Hindi pa nga ako nanginginig eh. Basta, argument to argument lang tayo ha. Wala po tayong personalan, okay? Doon lang tayo sa topic. Walang personal attack. Kasi, kapag umatake ka ng personal, inaamin mo na na talo ka na. Talo na kayo. Ganun po yun eh. Kapag sa ribat-ribat sa social media, umatake na ng personal, inahalungkat na yung buhay mo, pilit na niyang inaalam yung pagkatao mo. Ibig sabihin po nun, talo na. Walang pang-ribat, aatake ng personal, magbi-big-in kung anong meron ka, kung ano yung amoy mo, yun ang kukuha niya. Uulitin ko ha, lahat po tayo ay may sariling baho. Lahat tayo. Etong daliri na to, isuksok mo lang dito sa may likuran, tapos amuyin mo may sariling baho ka na. Lahat po tayo may baho. Kaya wag po tayong magmamalinis. Wag po tayong maggaling-galingan sa social media. Wag tayong magbida-bida para magmukhang bida. Dahil ang mga nanonood ang nakakaalam kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino yung mga pabida. Kilala mo ba si Macber, kapatid ng Mispa? Siya ang nagsabi noon. At inaalin tulad ka kay FLM na isang kupal na tao. Francis Leo Marcos kuno, animal. Normal mangusin naman. Ang daming nagoyong tao.
Ibig sabihin, ikaw yung babaeng version ng scammer na FLM. Huli na, sinungaling pa rin. Ang daming alibay, kahit sinungaling. Yung galing, ayan. Naagawan si Papa Bear ng sponsor ngayon. Aha. Pinagpapala si Papa Bear. Yes! Tingnan mo si Papa Bear, paldo-paldo. Oh, 'di ba? Magkano pinamimigay? 10K, 5K wala lang sa kanya. Hmm. Magaling kasi mag-manipulate si Japina. Yes, totoo po 'yun. Ang sarap ng king crab. Managing, managing ka na sir, kasi 'pag, nagkita kayo ni Jessie, magsuntukan daw kayo sa harap. Sinabi ba niya 'yon? May screenshot kayo niyan, pakipasa naman sa akin. Sinabi ba niya in, vocal o sinabi niya in words? Gusto ko malaman at bibigyan natin ng reaction bukas sa live natin. Kung may screenshot po kayo, paki-forward po sa messenger ko. At yan ang topic natin bukas. So tayo ay nakakadalawang oras na. Baka naman. Pahinga na tayo at magla-live pa si kapatid na AC. Ayan. Sana napasaya ko kayo mga ka-59, no? At sana nakakuha kayo ng konting impormasyon sa kung bakit nandyan si Michelle Japina. Sa kung step by step, sa kung paano siya dumikit sa mga manalastas. Sana nasakyan niyo yung mga sinabi ko. Step by step. In sequence po yun at hindi ko na po uulitin. Ayan. Paki-share na lang po yung video natin para makarating po dun sa mga hindi pa rin nagigising. Pero wala naman na I give them still the benefit of the doubt sa kanila, ano? Kasi is their choice yung ginagawa nila. Pinili po nila maging gano'n, pinili po nila maging ganyan. So, in due time, lalabas at lalabas din. At sasabihin niyo talagang, si Askal kasi. Ayan. Sinabi niya talaga yon, magsusuntukan kami sa harap ng mga manalastas. Ginawa mo pang referee. Sino referee natin? Si Tek Poren. Si Tek Poren ang referee. Sino waterboy natin? Sino magmamasahe sa akin? Alagay ay ikaw lang may tagamasahe. Dapat may tagamasahe rin ako. Hindi pwedeng ikaw lang. Di ba? Kung sinabi niya talaga yan, paki-share yung screenshot niyan. Meron ka bang screenshot niyan? Kasi pambabastos yan sa mga manalastas, yung sinabi niya na yan. Ibig lamang sabihin, bashers na siya ng mga manalastas. He don't care anymore. Di ba? Kung sinabi talaga ni Jessie yan, ibig lamang sabihin, wala na siyang pakialam kahit pa sa harap ng mga manalastas. Sasaktan niya ako. Ay paano kung umiyak ako? Kahit na nga po, below the belt banat ka na sa akin. Nakikiusap pa rin ako ng kapayapaan. Ang gusto ko lang naman po, tapos, bago matapos ang live, Assalamualaikum. May pre-over. Pero, pag live ni Michelle, aba ang bibig, aba, ang pag nag-type ang Jessie. Balasubas. Bastos. Minuto. Sabi ko sa'yo, Jessie, hindi ikaw ang magpapatayo ng balahibo ko. Alang-ala kang sinabi sa mga nakaribat ko. Si Michelle, alakay ang sinabi sa mga nakalaban ko na noon sa social media.
Hindi bago sa akin yang mura-mura na yan. Hindi bago sa akin yang mga personal atake, hindi bago sa akin. Kapag personal ang atake, ibig sabihin nun, wala na. Suko na yun. Concede. Sorry na, ibig sabihin, amin na ako. Mali ako. Si Japina nagsabi, sir, sa live niya kagabi. Sinabi niya, gago yun ah. Ibig lamang sabihin nun, mga ka-59, kung sinabi ni Michelle yun, baka nabasa niya sa comment ni Jessie, bastos na. Bastusan na. Kasi kahit sa harap ng mga manalastas, sasaktan nila ako. Bastusan na yun. Wala na silang respeto sa mga manalastas yan. Kita nyo? Ay di baga, basher na nga. Malinaw na basher na. Basher na nga ni. Basher. Basher. Basher na siya. Ikaw, basher ka na. Dapat tuturo mo sa amin. Wala ka. Yan na ba yun? Yan na ba yun? Naghahanap ako ng more. Yung masasaktan ako ba? Yung manginginig ako. Tapos yung time na matatahimik talaga ako. Yung hindi na ako magbablog. Yung hindi na ako magla-live. Ganon ang hinihintay kong atake nyo. Wala eh. Alang kagana-gana kayo kalaro. Di pa tayo nag-uumpisa. Maayaw na kayo. Jesse, ang lakas ng loob mo magsabi ng susuntukin mo ako sa harap ng mga manalastas, ay hindi pa nga kita natatamaan, umiiyak ka na. Ala pa nga ako sa harapan mo, hindi pa kita nasusuntok. Umiiyak ka na. Haro, Diyos ko, katulong. Abot mo nga yung bag ko. Gigigil ako eh. Saan ba yung bag ko? Saan yung bag ko? Ito na lang. Ala, malaki na yung bag ko ngayon. Ano? Ito pala. Dito pala. Jessie! Magandang bag ko, Jessie. Dito yung ID ko. Andito yung ID ko, Jessie. Jessie, yung ID ko nandito. Teka lang. Hanapin. Teka lang. Saan na yung ID ko? Give me my ID. Give me my ID. Saan na yung ID ko? Ilabas mo na, please. Ilabas mo na. Saan na yun? Saan yung ID ko? Bakit wala dito? Wala na yung ID ko. Wala na yung ID. Nawala yung ID ko. Ano ba yan? Pambihira naman. Wala na yung ID ko. Saan na yun nandoon? Nabura ko na ba? Sorry ha. Hindi ko mahanap yung ID ko. Ay, may nag-message pala sa akin. Kaya pala laging... Tumpak ka doon, kapatid. Tumpak ka doon.
Ngayon alam mo na kapatid. Thank you sa nag-message ha. Tama po 'yun. Ala, nawawalan akong signal. Ayaw na akong pagpatuloy. Hindi lang mga 59. Bukas natin ipagpatuloy si Jessie ano. Tsaka yung kay Michelle. Ito na yung ID ko, nakita ko na. Thank you. O Joel Kapulong. Tingnan mo yung mukha mo. Ayan, smile. Ngiti-ngiti, Joel Kapulong. Huwag ka malikot, memeng. Ngiti-ngiti, Joel Kapulong. Ayan o, ayan o. Ayan, Joel Kapulong. Pusang gala, hindi nakakain. Ito ba yung sinasabi mo, below the belt atake ko? Ha? Tapos umiyak-iyak ka na dito lang, iyak ka na. Iyakin ka pala eh. Wala kang yagballs. Yan, Joel Kapulong, Kupal ID. Kupal ID, Jessie Isaac. Joel Kapulong, Kupal ka ba? Kasi nakaganon siya, Di ba? Yan, sinasabi ko sa'yo, Joel. Sasabihin mo na naman, personal ang atake ko, below the belt ang atake ko. Ikaw to eh. Ikaw ba yan? Ikaw yan, di ba? Ayan Joel Kapulong. Ayan, may ID, nakalagay pangalan, Jessie Isaac. Ikaw yan. Di ba siya yan, mga ka-59? Siya yan eh. Ay mo. Kumakain ako. Sorry naman. Sorry naman. Labas mo na, hindi mo sabi. Mag-i-end na, dumadami tayo. Oo nga eh, dumadami tayo eh. Ayan, labas mo din yung ID mo. Anong klaseng ID ba yan? Baka expire na yan, sir. Nakita mo na. Nakita mo na, Karil Rojo, nakita mo na yung ID ko ha. Tinago ata ni JC ang ID mo, sir. Sir, hanapin mo yung ID, labas po ulit. Eto na, labas ko na. 1, 2, 3, screenshot. Kumakain na. Sakit sa tiyan. Nakita ko mukha niya na daw. Kinamay na. Tapos, pagkatapos niyan, wala. Ihubak na ako. Pagkatapos niyan, sasabihin niya, may Diyos ka pa? May Diyos ka pa? Ha? Magandang pananalita? Ha? Magandang pananalita, JC? Sino ba ninadasalan mo ito? Diyos o demonyo? Tanong lang naman. JC, demonyo ba ang dinadasalan mo dito? Dasal ba ito ng isang demonyo? Ha, JC? Bigyan ng magagaling na pananalita. Ano yung mga sinasabi mo sa live streaming? Ano yung mga comment mo? Sasabihin mo, ipagsa Diyos? Baka yung babaeng Kristo. Baka babaeng Kristo ang kanyang dinadasalan. So, walang kwenta pag babaeng Kristo ang dinadasalan. Ha? Ang galing mo magsalita, JC. Tapos kanina sa live mo, binababoy mo kami. Pero okay lang. It doesn't matter. Walang problema sa akin. Sabi ko nga sa'yo, hindi mo napapatayo ang balahibo ko. Sanay ako dyan. Nilagay na nga ako sa kabaong eh.
Ginawan na nga ako ng kung ano-ano, mga lapida, mga kung ano-ano pang mga pangba-bash. Kasi wala silang mairibat sa akin, eh. So, gano'n ang ginawa nila sa akin. Wala na silang mairibat, oh, nag-edit sila ng picture. Ginandahan nila. Tapos ipinost nila sa YouTube nila. Tinalabdan ba ako? Wala. Nasaan na sila ngayon? Wala na. Hindi nga tumalab sa akin. Ikaw pa kaya, Jessie? Diyos ko Lord. Hindi mo mapapanginig ang laman ko. Magtulong pa kayo ni Michelle. Magtulong pa kayong lahat. Hindi nyo ko mapapanginig. As long as nasa tama ako at may pinanghahawakan ako, ha! Hindi nyo ako mapapanginig. Dahil pag nagkapilitan, labas lahat. Kaya wag ganon. Wag si Askal. Di ba? Galing-galing nyo, no? Mga katek ko. Sino yung mga dapat nyo paniwalaan? Sige, Hindi mo naman ipipilit sa akin kung ayaw mo nila nakapayapaan. Ayaw nakapayapaan. May anak ko umarap sa inyo na Naiiyak na si Jessie. may luha. Ha? Ayaw ko pong harap sa inyo na may luha. Ngigigil mo ako. Galing mo, Jessie. And the best actor goes to Jessie Cupalong. Isaac. Jessie Cupalong Isaac. Ayan. Here we go. Satellite radio. Boom, boom. Oh. Jessie Cupalong Isaac. Ikaw yan. Ha? Tingnan mong mabuti. Ikaw yan. Okay? Ay, aray mo. Wawa naman. 2 hours na tayo mga ka-5 may live pa si kapatid na AC. So, paano yan? Napasakit ko na naman ng tiyan ninyo. Ay, mag-aalas 12 na rin dito. Kailangan natin magpahinga rin. Matutulog din po tayo. Maraming salamat po sa 17 thumbs up and 30 viewers. So, yung kalahati, Marites. Ayaw mag-thumbs up. Parang parang bumangon ng bangka. Galit na galit siya dyan. Ang tawag niya dyan is below the belt na atake. Below iyak ni Udos pa victim. God knows, Jessie, kung anong ginagawa mo. Huwag mo pagdrama dyan. So mga ka-5-9, I'm so sorry to tell you, my time limit has come. Ayan. So bukas, kita-kita tayo. Mamaya, tayo sa live ni kapatid na AC. I believe na nakaprepare na siya. Kapatid na AC, nandiyan ka pa ba? Share naman yung link ng iyong live para diretso na yung mga ka-5 na natin doon sa live mo. Paki-share ng link, tapos paki-click na lang po yung link ng live ni kapatid na AC para hindi na kayo mag-exit. Diretso na po kayo doon. Click nyo lang yung link, tapos diretso na po kayo sa live ni kapatid na AC. Okay, maraming salamat po mga ka-5. Hintayin natin yung link ni kapatid na AC. Para sa mga diretso na kayo doon. Walang tulugan to sa mga puyatan. Ma'am Maribel, maraming salamat po. Tintin, salamat. Kapatid na AC. Ma'am Miss pa. Ayan po link. Let's go sa live ni kapatid na AC. Po. Thank you, Sir Rascal. Boom. Thanks kapatid. Wala naman. So, ayan po mga ka-5-9. Please click the link of Mama Miss pa
Ecclesiastico, doon tayo. Doon natin ipagpatuloy. yung, yung ano natin. So, mga ma'am, mga sir, doon po tayo. Click niyo po yung link na yan. Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroroon, saludo po ako sa inyo. Ingat tayo mga ka-59. Muli, anuman ang nakikita natin, nababasa o naririnig, pagsamasamahin natin, ito ba ay may katotohanan o baka naman gawa-gawa lamang. Salamat po, sana po nabigyan ko ng kasiyahan ng inyong buhay kahit sa panandaling oras lamang. Maraming salamat. Yung mga dapat matulog, matulog na. Yes, yung mga dapat matulog, matulog na po. Click the link po, diretso na tayo doon sa live ni Kapatid na Easy. Maraming salamat mga ka-59. Huwag po natin kakalimutan magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin ng dakilang lumikha. Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroroon, saludo po ko sa inyo. Ingat tayo mga ka-59. Maraming salamat po. Boom boom! Let's go sa live ni Kapatid na Easy. Yung mga available lang po, click. And thank you so much.